Dito ang pinagpala sa isang linggo nito, no? Amen. Kaya hallelujah, no, mga kapatid, no, na all of us, no, na God bless you, no, mga kapatid, na kasi hindi sa lahat ng oras sa araw na tayo ay pinagpala, no? Kasi meron din pinagpalo, di ba? Di ba? Amen, mga kapatid, no? Kasi sabihin mo, lagi naman akong bless, no? Saan banda ikaw ay na-bless, no? Mga kapatid, no? Na sinasabi dito, no, sa atin, na sa ating Panginoon, handa ba tayong magsakripisyo sa mahal natin o para sa ating Panginoon? Amen? Kaya nga, di ba, pag nagmahal tayo, handa natin ibigay yung oras natin, yung mga financial, no? Kasi mahal natin yun, Amen? Amen? Ganon din sa ating Panginoon. Ilaan natin yung buhay natin at oras sa ating Panginoon. No, sabi nga, baka pira-pira lang naman itong church na to, no? Kasi sabi nga, pag kailangan ba talaga magbigay sa church? Amen? Kaya nga, no, para sa atin, no, sinasabi sa atin ng Panginoon dito, paano tayo magbigay balik sa ating Panginoon, no? Kaya sabi dito, no, sa Lumang Tipan, no, Deuteronomy chapter 16 verse 17 says, no, each of you must bring a gift in proportion to be the way the Lord your God has blessed you. Kasi nga, sabi nga Panginoon dito, magdala daw tayo ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon ng inyong Diyos. Amen. Ano ba yung dapat natin ibigay? Kaya nga, wag natin sabihin na magbigay tayo sa ating financial, no? Sa ating ang gusto lang ng Panginoon, no? 3 bagay ang hiningi sa atin ng Panginoon. Number 1, time. Amen? Number 1, time. Kailangan natin yung time sa Panginoon. Amen? Kasi hindi porket na may ibibigay tayo, wala naman tayong time sa Panginoon, useless. Number 2, yung talent natin. Ang bawat isa merong talento. Amen? Magpagamit sa Lord, no? Na kailangan natin gawin yon, mga kapatid. Kung mayroon man tayong pinagpala na boses dyan, no? Kaya natin ibigay sa Panginoon, no? Kailangan natin yung mga kapatid, no? Then, ang ating financially, no? Na mga kapatid, no? This verse is giving that instruct the Israelite, no? Ito po yung time na sa Lumang Tipan, no? Na sinasabi doon sa Israelites na magdala kayo ng handog sa ating Panginoon. Kasi blessing they have received. Pag meron na tayong blessing natatanggap, meron din yung pagbabalik. Naniniwala ba tayo doon? Kasi nga sabi, huwag tayo receive, no? Kabig ng kabig, no? Dapat din natin na magbigay din tayo sa ating Panginoon. Amen? This scripture on giving highlights the importance of recognize that acknowledging the blessing that comes from God. Hindi po yan para sa iyo. Hindi sa lakas mo yan, kasi sabi nga, magaling ako kaya nakukuha ko to yung bonus na to, yung malaking sahod na to. Kasi magaling ako Di ba? But hindi mo alam, dahil binigay yan sa iyo ng Panginoon. Huwag mong sabihin na, maliit naman yung sahod ko paano ba magbigay? Amen, no? Kasi responding with gratitude. Dapat yung gratitude natin, yung pasasalamatan natin ang Panginoon. No, hindi sa nakatanggap na tayo, hindi natin pinasalamatan si Lord. No? Kaliwali na si Lord. Sabi nga, sa Arabic, kaliwali. No? Amen? Ay, bahala na si Lord No? No, na kasi si Lord naman mayaman naman si Lord Amen? Kaya nga, tinetest tayo ng ating Panginoon sa ating financial. Amen? No? Paano ba? Kasi maliit lang yung sahod mo, no? Pero kahit maliit yung sahod mo, kahit pamalaki yung sahod mo, pero pag hindi ka nagbibigay sa Panginoon, hindi mo masustain yan. Amen? Pag hindi mo inuuna si Lord, no? Sa financial mo, kaya nga sa akin nga, di ba? Maliit yung sahod ko, no? Hindi naman kalakihan, pero sumusobra. Amen? Amen? Sumusobra. Kasi nilaan mo yung para kay Lord. Kasi nga, sabi nga, 10% lang kay Lord
90% sa iyo, kukunin mo pa yung 10% para kay Lord. No? Amen? Kaya nga, mga kapatid, hindi ko sinasabi na magbigay kayo. Pero sa huli, puso pa rin yung gusto gawin ng Panginoon sa atin. No? Kasi nga, dito, no? 2 Corinthians chapter 9, verse 7, no? Kasi baka sabihin ng mga kapatiran sa online, on-site, no? Kaya namimilit si kapatid, no, nang magbigay. Ito, yung babasahin ko, no, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, say, each of you shall give what you have decided in your heart. Amen? To give, no? Not reluctantly or under compulsion. For God loved us a cheerful giver. Amen? Kaya nga, wag tayo, ayon lang sa ating puso, magbigay sa ating Panginoon. Kasi yun ang tinitignan ng ating Panginoon. Sino ba nakakilala ito sa Dawido? Yung balo. Amen? Di ba? Yung balo na yon, no? 2 coins na lang yung natira sa bulsa niya. No? Pero, dahil sa kanyang panampalataya at pananalig sa ating Panginoon, ibinigay niya yung 2 piso doon. Amen? 2 coins, no? Kasi alam niya, may maraming darating para sa kanya. Amen? Kaya nga, no, kung decided natin sa ating puso na magbigay ayon sa ating, no, desire sa ating puso, no, hindi tayo nagdadalawang isip, no, nangangamba. Baka pag binigay itong 50 real, bukas wala na, baka kubos na lang yung kakainin ko eh. Amen? No? Kaya nga, no, minsan, no, na meron sa atin doubt, no, nagdadalawang isip tayo magbigay. No, ibigay ko ba o hindi? Kung nagdadalawang isip ka magbigay, wag mo na lang hugutin. Amen? Kaya nga, naaayon sa ating puso eh. Amen? Kaya, mga kapatid, no, sa online at on-site, piliin natin yung puso natin manguna, no, na magbigay ayon sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, lagi po araw-araw bumubuhos yung pagpapala para sa atin. Kaya nga, every gising is a blessing. Kaya nga, no? Every gising is a blessing. No? Kahit pa hindi financially yung naibibigay mo, sa time mo, no? Magpuri sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay na gusto mong gawin ay nararapat para sa Panginoon. Gusto ng Panginoon.